Yun yung bahay na tinuluyan natin ngayong gabi. So napakababait na tao. Ang totoo yan, hindi kami pinagbayad. Oo, libre yung pagkain namin mula kagabi hanggang nag-almusal pa kami ngayong umaga. May baon pa kaming daing, no? Napakababait na pamilya dito sa Zambales. Ngayon ay 7:49 na ng umaga. Nandito tayo sa Zambales at papunta na tayo ng Pangasinan. Pero maghahanap muna kami ng ng gasolinahan dito dahil 2 bars na lang yung kargang gasolina ng motor ko eh. Actually parehas naman kami. Putang ina, humps palan. So ibibidyo ko itong lugar na to para ma-file natin, matandaan natin. Hindi kasi ito main highway, so papasok to doon galing sa main highway ng Cabangan, Zambales, no? Ang ganda rin ng tanawin dito, oh. Yung Zambales is parang plain yung landscape niya, no? Pantay na pantay dito. Kahit yung mga nadaanan namin kanina, yun nga lang yung lupa rito parang may halong may halong lahar kasi medyo puti yung iba eh. Yun. Pero matataba yung lupa. Anong petsa na ba ngayon? May 17. May 17 na pala ngayon eh. May 17, 7:54 ng umaga, no? Ito yung day 3 ng ating Philippine Loop. So mula Bicol, Tiwi, Albay, nandito na tayo ngayon sa Zambales at ang sunod na target natin, sunod na checkpoint natin ay Alaminos, Pangasinan. Yan. Kung medyo hindi tayo kakapusin sa oras, sisikapin nating marating yung Atok Benguet ngayong araw na to. So nasa 7 hours yun mula dito. Tinignan namin sa Google Map. Pero syempre mag-i-stop over tayo, kain, magpapahinga. So sigurado hindi naman siguro tayo aabot ng mga 10 to 11 hours. Ayan. Yun, kikita ko na yung main road. Di muna ako nagsuot ng guantes dahil ang hirap pumindot dito sa mapa tsaka sa action camera natin. So ang ganda ng bundok dito. Kaya lang yung bundok dito sa Zambales parang brown yung ibabaw niya eh.
Oh, hindi ko alam kung ito yata yung pinatubo eh. Hindi yata ito. Pawis. Yan, so bibira tayo ng 3 oras papuntang Alaminos, Pangasinan. Ang ganda ng kalsada dito. Napaka-smooth. Oh, tingnan mo yung Zambales, napaka-plain. So, kahapon naman May 16, yung ating riding day number 2. Umalis ako ng Macban ng alas 4 ng umaga. Binaybay natin yung kalsada ng Santo Tomas patungong Alabang. Dinaanan ko yung kaibigan natin na makakasama natin ngayong sa loop. So, ang totoo, siya yung nandun sa unahan, no? Siya yung nag-navigate para sa atin. Dahil may experience na siyang makapunta sa lugar na to, no? Pero syempre, naniniguro pa rin tayo. Meron tayong Google Map para siguradong hindi tayo mawawala. So sinamahan tayo ng kaibigan natin. So si Dano, yung kaibigan ko, matagal ko na siyang kaibigan, no? High school days pa namin. So siyempre nagkahiwalay kami nung nag-college na, nagtrabaho na. Pero kahit na naghiwa-hiwalay kami, may mga panahon na nakikita-kita pa rin kami. Tapos yung mga ganitong mga jamming, no? Magkasama pa rin kami niyan. So hikers din yan, mountaineers din yan. Nakakyat na ng Mount Apo yan, no? So yung mga bundok dito, iniisa-isa niyan inaakyat. So alam niya yung tong daan na to kasi nung umakyat siya ng Mount Pulag, dumaan na rin siya rito, pero hindi siya nagbumotor, no? Sasakyan yung dala niya. So pero kahit pa paano, meron siyang experience dito. So sinamahan niya tayo. Pero hindi siya nag-registered sa sa Philippine Loop. Magpaparegistered pa lang siya. Pero ito na, bumabiyahe na kasama natin. So ngayon, nagkita kami sa Alabang, then bumiyahe kami palabas ng Manila. At dahil sa inabot na kami ng rush hour, ang nangyari ngayon, halos 6 hours kami na bumabiyahe sa Metro Manila bago kami nakarating ng Bulacan, no? Dahil sa sobrang traffic. So alam nyo naman yung sitwasyon ng biyahe sa Manila. Talagang halos hindi hindi tumatakbo, sorry. Hindi tumatakbo yung mga sasakyan. Naka-ano lang kami, naka-stationary lang kami sa isang area na napakatagal. Hindi ka naman makasingit dahil sa sobrang dami ng sasakyan, sobrang dami rin ng motor, no? Then nung nakalabas na kami ng Bulacan, first time ko ma-experience na magmotor ng halos magdadalawang oras na wala kaming masilungang puno, no? Lalong-lalo na pagdating namin sa parting Pampanga, sa may San Fernando, ang lalapad ng daan maluwag, walang traffic. Tapos parang ang airport kung titingnan mo. Parang airport kasi walang kapuno-puno kahit isa sa tabi ng kalsada. So kung mapansin nyo, kung nakadaan na kayo sa mga lugar na ganon, kung sasakyan, okay lang yon. Kasi kung naka-aircon ka, hindi mo masyadong mamamalayan yun. Pero kung nakamotor ka, nako, grabe. Kasi nagkataon na sobrang init din ng panahon. So halos huminto kami ngayon para magpahinga o sumilong pagdating namin ng Dinalupihan, Bataan, no? Pagliko namin galing doon sa may monumento, alam mo
yung parang exhausted ka na yung unang puno na nakita mo, parang grabe yung tuwa mo eh. Dahil sabay diretso yung motor namin doon sa ilalim ng puno, sabay hinto. Hindi nga kami nag-uusap na ihinto kami, huminto lang kami kasi sobrang init talaga, no? At yung kalsada pala doon sa may parte ng San Fernando ay hindi yun twisties. So parang airport nga, straight na straight siya eh. So ang mangyayari ngayon, kapag ganon din yung sitwasyon ng kalsada at napakainit, parang aantukin ka sa biyahe, no? Parang nagsisimula yung boredom mo doon sa sa biyahe mo dahil halos hindi mo galawin yung motor mo eh. Pero anyway, nakarating naman tayo ng Olongapo City tsaka ng yung pinakaunang checkpoint natin sa Subic. Nakarating tayo ng medyo maluwalhati naman, no? Pagdating namin sa may Subic, ang ganda na nung pagpasok na namin ng Zambales, yun, napaka-presko na. Ganito na yung itsura ng kalsada doon, no? Mapresko na, marami ng puno. Yung probinsya vibes na yung datingan ng ng biyahe mo. So yun ang maganda doon. Pero ang isa sa mga magandang nangyari din, tumuloy kami sa isang residential area dito sa Cabangan, Zambales. Pinatuloy kami ng isang pamilya, no? Actually yung pamilya na yon, kaibigan yun ni dating katrabaho din ni Dano, no? Doon kami kumain, doon kami natulog. Napaka-accommodating ng pamilya. So ipopost ko yung picture nila sa gagawin nating mga videos, no? So napakabait na pamilya, no? Napaka-accommodating. Sa tabi ng beach o sa tabi ng dagat yung nila, yung kanilang bahay. So ang ginawa namin ngayon, nagduyan lang kami doon sa sa isa sa mga cottage nila. Napaka-presko, napasarap na yung tulog ko, kaya nagising ako mga 6:30 na yata. Dahil kung hindi ako ginising ni Dano, baka tuloy-tuloy pa rin yung tulog ko. So ganun tayo kahimbing na nakatulog sa lugar na yon, no? Ako, tingnan mo yung Zambales, oh. Oh, yan. Ganyan yung ilog nila dito, plain, puti. Ang haba din ng tulay na to. So ang magandang nangyari nung mga nakaraang araw natin, isa sa pinakamaganda doon ay merong mga nagpatuloy sa atin, merong mga nagpakain, no? So ang totoo niyan, yung gastos natin ngayon na pangatlong araw na natin ay lang, halos gasolina lang yung ginagastos natin eh, no? Nakatipid tayo sa pagkain tsaka accommodation kasi may mga nagpatuloy sa atin na mga kaibigan, mga nagpakain sa atin. So medyo maganda yung naging outcome ng biyahe natin ngayon. So hindi masyadong naging napakagaan para sa biyahe yung mga ganong bagay, no? Mga kaunting bagay na, o mga bagay, hindi sa kaunting bagay, sorry, no? Magagandang bagay na na-experience natin sa ganitong biyahe, sa ganitong dayo, no? So magbabakbak muna kami ng tropa ko kasi medyo dumadami yung truck sa kalsada eh, no? Ipopokus muna natin yung biyahe natin sa sa kalsada. Magpapatuloy yung vlog natin mamaya, no? Okay, so i-off muna natin yung ating i-off muna natin yung ating camera para makatipid tayo sa battery. Tapos mag-update tayo ulit mamaya pag malapit na tayo sa Pangasinan.
Alaminos, Pangasinan ang pangalawang checkpoint na pupuntahan natin dito sa ating Philippine Loop Adventure Tour. Alright, so maraming salamat.